po na pag-aralan natin yung mga layunin, the purpose of untoward circumstances in our lives. Ano po yun? Na kung sa atin po na pag-aralan, sabi nga po ay upang tayo po ay laging tumawag sa ating Panginoon. Ano po? Yun po yung ating napag-aralan noon at andun nga para tayo magtiwala sa Kanya at maranasan din po natin yung Kanyang kapangyarihan, yung pagkilos niya sa ating buhay gaya nga po noong isang bulag na akala niya pinagaling na ating Panginoong Hesus na akala nung bulag na ito mananatili siyang bulag pero may nakatakda pa lang sa kanya ang ating Panginoon na siya ay manumbalik yung kanyang paningin at ito po nakuha po natin dito po sa aklat ng John chapter 9 verse 2-3. So, pag-anuhan din natin, natakal din po natin, ano po yung ating gagawin? What to do during untoward situation? At ang sabi nga po dito, na pag-aralan po natin dito na kung saan unang-una, hayaan daw po natin kumilos ang Panginoon sa ating mga buhay. Dahil sa lahat ng bagay, sabi nga po sa Roma, ay sa lahat ng bagay ay Diyos ang kumikilos at gumagawa sa atin. Ano po? And we know that in all things God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. At ito po, maganda nga din po ito na kung sa ipanghawakan po natin itong bagay na ito na kung saan ay pangako sa atin ng ating Panginoon. Sa lahat ng bagay, anumang sitwasyon, ang Diyos ay kumikilos po sa atin. Kaya po, lagi po nating alalahanin ang salita ng ating Panginoon. Ayan din po, ano po ang ating gagawin sa mga untoward situation po natin, sundin po natin ang ating Panginoon no wala tayong pagtatanong. Ito po ay gaya ko nga po nung hindi pa ako Kristiyano, na kung saan ay nung ako nga po ay maranasan ko na ang aking ina ay nagkaroon ng sakit na kung saan binantayan mo siya sinabi ng doktor 2 to 3 months na yung habang inaalagaan mo siya andun yung heartaches mo na kasi marami kang tanong bakit ganito ganyan bakit pero sabi nga po ang lahat ng bagay ay meron pong ginagawa ang ating Panginoon at yun po ay sa panahong ito ganap po ng naunawaan at yung panahong yun na hindi ko pa ako Christian ay talagang ang Diyos po ang siyang kumikilos kaya wala po tayong karapatang magtanong sa Kanya. Ano po, pero minsan nakakapagtanong din po tayo, pero dapat maunawaan po natin na sa lahat ng panahon siya kasama po natin. At din po, napag-atakal din po natin yung mga, ito na po, na kung saan ay makikita po natin na ito na po yung ating pag-aaralan sa ngayon. Ito po yung continuation. Ano po, ito po yung principle of overcoming challenges beyond limit. Ask ko lang po si Sis Beverly or si Ma'am Annalyn para po suportahan po akong magbasa sa atin pong supporting verses. Ano po, at ito po yung ating kukunin sa ikalawang kronika. Ano po, at ito po yung sa gaya nga po ng ating napag-aralan last time na kung saan katatapos lang na po natin sa Second Chronicle. At dito po ay makita po natin, dito po natin pag-aaralan kukunin ang mga bagay na kung saan atin pong itatakil sa aklat po na ikalawang kronika. Ano po? Ayan. Sabi po dito ay principle of overcoming challenges beyond limit. Ano po? Ito nga po yung mga bagay na kung saan ay mga prinsipyo na kung saan ay hamon sa atin na hindi natin makaya. Ano po? Unang-una, sabi nga po dito, dapat alam natin, know that God is in control. Dapat alam po natin na ang Diyos po natin ay may control sa lahat ng bagay. Ayan po, Ma'am Annalyn. Ma'am Annalyn, kayo po ba? Pwede po? Or Sis Amen Babe? po, Pastora. Ano po? Ayan, sa ikalawang kronika, atin pong babaybayin ang chapter 20. Chapter 20. Opo, verse 1 and 2. Hindi ko na po ipapakita sa screen. Babasahin na lang po natin. Ito po yung kasaysayan ni Haring Jehoshaphat na atin pong napag-aralan. Katatapos lang po natin pag-aralan sa spiritual mentoring. Ito po yung principle of overcoming challenges beyond limits. At alam po na ito po yung number 1, dapat maunawaan po natin na know that God is in control. Sabi po sa Ikalawang Chronicles chapter 2 verse 1 and 2, Ma'am Annalyn. Ikalawang kronika po, chapter 20, verse 1 and 2 po. Yes po. Dumating ang panahon na nilusob ng mga Moabita, Amonita at ilang Meunita si Jehoshaphat. Nabalitaan niya na sa isang malaking pangkat mula sa Edom ang sumasalakay sa ibayo ng lawa at nasa Hazason Tamar na tinatawag ding En-gedi. Amen po. Yan po. Ito po na kung saan mga panahon na kung saan ay didigmain po sila Haring Jehoshaphat.
na kung saan ay andun nga po na kung saan ay naandun ang kanilang takot at kaba. Ano po? So makita po natin na nakita po natin sa panahong ganito na tayo po ay may mga hamon tayo na kung sa mga pagsubok sa buhay po natin. Alalahanin po natin mga kakapatid, God is the best director of our life. Siya po yung nagdadirect sa buhay po natin at siya ang makakapag-control. Ano po, kaya pag sa panahon na tayo po ay nakakaranas ng mga hamon sa buhay po natin, ipasa po natin sa ating Panginoon ang lahat ng bigat ng dinadala po natin. Ito po yung nangyari sa kung saan ay sa sa kaganapang ito na kung saan ay nagkaroon po nga po ng kung saan ay akin din po nadali sa akin pong aklat ano po na Bible na kung saan ay para makita po natin na kung saan ito po kasing ikalawang kronika na kung saan atin napag-aralan. Dito po yung na-meditate ko nga po itong message na ito nung sila ay nakipagdigma. Ano po? So andun nga po na kung saan ay makita po natin mga kapatid, gaya nga po nag-testify sa ating kapatid kanina, ano, dapat po nating makita na si Lord po ang may kontrol sa lahat ng panahon at oras. Ano po? Ngayon di po, sa ganitong panahon, number 2, sabi nga po dito ay seek, hanapin daw po natin and inquire help from the Lord. Ano po? Hanapin daw po natin, humingi tayo ng tulong sa ating Panginoon pag nahaharap po tayo sa mga pagsubok. Ayan po, Ma'am 3 and 4. Ma'am Annalyn. Amen po. 3 and 4. 3. Nabahala si Jehoshaphat at humingi siya ng patnubay kay Yahweh. Iniutos niya na mag-ayuno ang lahat ng mamamayan ng Juda. Ayan. Nagtipon Sige. ang buong Juda upang humingi ng tulong kay Yahweh. Dumating sila buhat sa iba't ibang lungsod. Amen po. Amen. Diba? Pinawan na po nila. They seek and inquire help from the Lord. Naku, sa halimbawa po sa atin, pag dumadating po sa atin mga pagkakataon na tayo nababahala, may mga banta sa atin, ay dapat makita po natin merong Diyos na tutulong. Ayan po, nabahala si Josaphat at siya'y sumangguni kay Yahweh. At kaya andun nga po na sila'y nagpakumbabang nag-ayuno sa panahon na yun na kung saan sila'y nababahala. Ano po, kaya ito po'y bagay na kung saan ay itinuturo po sa atin. Ano po, sabi nga po dito tayo ay dapat na kung saan ay lagi nating hinahanap, ini-inquire, hinahanap ang tulong at habag ng ating Panginoon na siyang may magagawa. Another thing, sabi nga po sa number 3, acknowledge the power and authority of God. Ayan po. Ma'am Annalyn, go ahead po. 4 and 5. 5 to 6, sorry. 5. Tumayo si Jehoshaphat sa harap ng mga taga-Juda at Jerusalem na nagtitipon sa bagong bulwagan ng templo. 6. Nanalangin siya, O Yahweh, Diyos ng aming mga ninuno at ng buong kalangitan, kayo po ang namamahala sa lahat ng bansa at ikaw ang may lubos na kapangyarihan, kaya walang maaaring lumaban sa inyo. Amen. Diba? Ganito po ang ginawa nila. Thank you po, Ma'am Annalyn. In-acknowledge nila, dinakila nila ang kapangyarihan at magagawa po ng ating Panginoon. Kaya po mga kapatid, tayo po sa mga bagay na kung saan ay parang tayo po ay nagugulumihanan, andun ang ating parang walang tumutulong sa atin. Ito po yung ginawa nila Haring Jehoshaphat, na kung saan ay sila po hindi nag-atubili, na kung saan ini-acknowledge na alam nila na yung Diyos ang may magagawa, may authority para kung saan ang kanilang sitwasyon ay tunay nga po na ang Diyos lamang ang makakatulong. Yun po ang dapat maunawaan po natin. Dahil hindi nga po natin maiiwasan ang mga pagsubok. Mga bagay na hindi natin inaasahan. Kahit nga po tayo nananalangin na, pero kung tayo man po ay lagi na kung saan ay andun sa sitwasyon na kaangkla sa ating Panginoon at dumating yung ganitong sitwasyon, di ba andun naman sa aking personal, payapa ang puso. May konting kaba, may takot, pero andun yung pagtitiwala, pananalig mo sa Panginoon na siya yung may magagawa. Kaya nga, kagaya nga po yung, ayun, sasama ko nga po sa panalangin, yung kapatid ko nga po mag-a-undergo ng operation sa Friday. Kasi nga po ay yung kanyang biopsy ay siya po ay positive nga po, na kung saan ay positive sa pagkakakanserous yung kanyang kumbaga yung kanyang matres. So, pero naandun yung comfort mo sa kanya,
Andun yung hindi kagaya dati ng kagaya nung inalagaan ko ang nanay ko na iyak ako ng iyak, andun yung lahat parang wala nang nangyari. Yung kumbaga talagang depressed na depressed ka. Pero ngayon po kalmado ka lang at andun naman na assurance ni Lord na anak walang magaganap. Okey lang siya, kasama niya ako. Andun yung assurance sa anong paraan kasi nga po yung small still voice ni God na laging nagko-comfort sa akin. Ano po, yun po sa kagaya nga po na kung saan napakabuti nga po talaga ni Lord na kung saan narinig po natin ang kanyang tinig, ang kanyang munting tinig dahil andun yung assurance na kasama natin siya. Alam niyo po, ako po ay yang yang ngayong week na ito ay meron pong nakaabang na kung saan ay sa amin pong denomination, kailangan kami umiikot yung aming monthly meeting. Na kung saan ay dun ginagawa. 'Pag nagma-monthly meeting meron kang 3 meals na ipe-prepare. So sa 3 meals na yun may breakfast, pagdating nila tapos lunch and then bago umalis magpapameryenda ka. So tinanggap ko yun, hinamon ko, sabi ko, "Sige Lord, tatanggap ko po ito." Alam niyo po, ayun dumating si Lord, sabi nga andun yung comfort, andun yung kung saan ay, "Naku, huwag kang mag-alala, ako yung magpo-provide." Ayun kanina, tinatanggap ko na po yung biyaya, kaya po rin po ating Panginoon mawe-welcome ko po yung, mga kamanggagawa ko na kung saan ay mapapakain mo siya ng kumbaga siyempre manggagawa mo yun, hindi basta-basta lang puwede na kailangan prepare mo yun kasi mga lingkod yun ng Diyos. So ayun po, talagang napakabuti ni God So another thing sa number 4 po natin na kung saan sinasabi, reclaim and establish the promises of God in our heart. Mga kapatid, ang Diyos natin ay matapat. I-claim po natin, magdeklara tayo ng kabutihan ng ating Panginoon at i-reclaim natin na kung saan ay siya'y mabuting Diyos. Ayan po Ma'am Annalyn, ang sabi ni habang nananalangin sa verse 7 and 8. 7, 8. O Diyos namin, ikaw ang nagpalaya sa mga taga rito upang ibigay ang lupain ito sa bayan mong Israel magpakailanman. Ginawa ninyo iyon ayon sa inyong pangako kay Abraham na inyong kaibigan. 8. Dito nga sila tumira at itinayo na ang templong ito upang dito kayo sambahin, sabi nila. Amen po. Amen. Praise God. Di ba? Reclaim and establish the promises of God in our heart. Mahalagang alam natin ang salita ng Diyos. Ano po? Na kung saan pwede nating i-reclaim ang kanyang mga pangako. Na kung saan ay pwede. Lord, di ba sabi mo sa salita mo, ganito nga, ganun. Pa sa ating prayer, di ba? I-reclaim natin sa ganung pagkakataon kung saan ay tayo nade-depress. Kaya nga napakahalaga mga kapatid na tayo po binabasa natin ang banal na kasulatan, yung manual natin. Nakakatuwa si Ma'am Annalyn, di ba habang siya nag-aantay, nagbabasa. Hindi po kalugihan na tayo ay nagbabasa lagi ng salita ng Diyos. Meron po kasi minsan, ano ba yan? Para kayo lalabas, lalabas na kayo sa langit. Wala na kayong ginawa, kundi, kundi magbasa, ganito. Kasi hindi nila alam yung relations, paano kahalaga yung pakikipag-usap natin sa ating Panginoon. Kaya nga po kung alam natin ang salita ng ating Panginoon, mare-reclaim natin, ma-add natin na kung sa Lord, di ba sabi mo ganito, ganyan, at may establish natin sa ating puso mo, ay, ito nga pala ang sinabi ni God. Pagdating panahon, wag daw pala akong magwo-worry. Ay, kailangan pala maging matatag ako, parang yung bahay ko nakatayo sa bato, kahit anumang unos dumating, hindi matitinag. Di po ba? So, i-reclaim. Kaya nga po, kaya lang, kung hindi ka na magbabasa, hindi ka nakikinig, paano mo yung i-reclaim? Ano i-reclaim mo? Ano yung iingin mo sa Panginoon kung kulang ka sa pangunawa at pagkakilala sa salita ng ating Panginoon? Kaya ito po yun yun po yung mga ingredient para tayo ay tumatag sa buhay po natin. Para hindi nga po yung sa ating pag-aaral na pag-aralan natin na hindi tayo nagtatayo ng bahay sa buhanginan na pag dumating ang unos ay magababaha. Ibig sabihin, pag dumating mga pagsubok natin ay andun kung ano na mga mangyayari sa atin, kung ano na mga sasabihin, andun na yung paghihinagpis, andun na yung pag-iyak na katakot-takot, na wala na yung kumbaga, walang kapayapaan sa puso. Okay, kung tayo naman po ay punong-puno na salita ng Diyos, di ba? Andun po nakayapa, ay Lord, ikaw po yung magagagawa, ikaw po yung mag-i-intervene, ikaw ay mas malaki, at ikaw ay dakilang magkagamit. Di ba? Ano pa yung pangako ni ating God? Napakarami pangako na pwede nating ideklara at sa buhay po natin mga kapatid. Kaya
mag-grow po tayo, reclaim and establish. Mahalagang alam natin ang salita ng Diyos na pwede nating i-reclaim ang kanyang mga pangako. Ma'am Annalyn, sinabi din po yun ng ating Panginoon sa Psalm 103, pwede po sa Psalm 1, Aklat ng mga Awit 103, 1-3. Amen po. Mga awit 103, Yes, verse 1-3. 1-3. Si Yahweh ay papurihan o aking kaluluwa, at lahat ng nasa akin magsipagpuri sa Kanya. Yes. Purihin mo sa tuwina ang banal na ngalan niya. Si Yahweh ay papurihan o aking kaluluwa, at huwag mong kaliligtaan, mabubuti niyang gawa. Ang Ayan. lahat kong kasalanay siya ang nagpapatawad, at Amen. anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Amen Pwede po. po ba? Ang galing. I-reclaim po natin to. Kaya pag tayo may nararamdamang karamdaman, ito, salita ng Diyos. Ito yung manual po natin, mga kapatid. Napangako ng ating Panginoon. Kaya po bilang mga anak ng Diyos, dapat wala na po yung pag-aalinlangan. Ano ba yung ano ba ito? Wala nang complaint, di ba sabi kanina? Wala na tayong, bakit nangyari sa akin ng ganito? Pag dumadating ang pagsubok, Lord, salamat, andiyan ka, natutulong sa akin, andiyan ka, magagamot sa akin, andiyan ka na kung saan ay magpuprovide sa akin mga pangangailangan. Mga kapatid, hindi lamang po pastor ang tinutugon ng panalangin ng ating Diyos. Lahat po tayo, ang Diyos ay tumutugon. Nasa atin nga pong pakikipagrelasyon sa Kanya. Ano po? Alam niyo po minsan, noong way back pang ilang years nakakalipas, nagkaroon po kami ng activities kung saan ay mga pag-ano sa mga kananayan, programa sa mga kananayan. So meron kami mga parapol-rapol na kung para mga nanay naman ay maging masaya sa kanilang pag-uwi, hindi lang sila kung sa nakinig ng salita ng Diyos, kundi meron din silang mga mga gamit sa bahay na kailangan nila uwi. So yung ticket na yon ay kami din po ang nagbenta. Kami din po ang mga pastor din nagbenta para kung saan ay mga tao ay sa mga nanay. So sa madalit sabi po ay kami po ay tigi isang booklet. Ay alam niyo po baga ay yaang lahat ng major prizes ay yung ticket ko sa kaluwalhatian po ng Panginoon ay doon po napunta ang bulabunot sa lahat ng aking mga inabentang ticket. Sabi ng isang kananayan, Pastora, lakas mo sa Panginoon, naglakas mong manalangin, nasa iyo na lahat. Pero hindi po naman sa akin yun, kundi doon po sa akin pinagbilan ng ticket. Sabi ko, aba, hindi kasalanan niya. Sunod-sunod talaga, ang pinaka-major prize naman, matutuwa na kasi yun yung mga ano lamang po, mga rice cooker, mga yung kumbaga yung kettle. Ang pinaka-major prize ay yung double tab na washing machine. Ay nakuha ko po yung tatlo. Tatlo po yung nakuha ko na sunod-sunod pa. Ay sabi nung isang kanuna, Pastora, lakas mo naman kay Lord. Nakakatuwa. Pero hindi naman po. Yun po isa din sa mga bagay na nakikita ko. Ako po kasi pagka ganung may mga activities kami, may mga conference, may mga seminar, kasama din po yung may mga parapol-rapol. Ay ito rin po ating Panginoon ay hindi po ako nasesero. Ito po ang aming mga electric fan, ito po ang aming rice cooker na nandito. Yung double burner na aming nagagamit. Ito po ay bunga ng raffle. Yun ang kalooban ng Panginoon. Sa Diyos po ang kapurihan lagi. So ayun po. Ayun, salamat sa ating Panginoon. Ayan po, hindi pa rin po ako nasesero pag tayo. Sa bagay, lahat ng po tayo nabibigyan at tayo naman ay napapabahagi sa iba. Ayan, yun po yung ating number 4. Ano po, reclaim and reestablish the promises of God in our hearts. Sa puso po natin ay angkinin po natin ang mga pangako ng ating Panginoon. Another thing, sabi nga po dito sa number 5, Number 5 po, sabi nga po dito, acknowledge your helplessness and believe. Sabi nga po dito, acknowledge your helplessness and we believe that He can deliver you from the unfavorable situation. Sabi nga po dito, kilanlin daw po natin na tayo walang magagawa at manampalataya na kung saan siya lang po ang makakapagpalaya sa atin sa mga sitwasyong hindi nararapat. Di ba? Ayan po, Ma'am Annalyn, go ahead po sa verse 12. Clyde, huwag maingay. Amen po. Verse 12. Yan, verse 12. Ikaw po ang Diyos namin, parusahan ninyo sila. Hmm? Hindi namin
kayang labanan, O, diba? Okay. ito karaming hukbo. Hindi po namin alam ang aming gagawin, sa inyo lamang kami umaasa. Amen. Yan po ang ginawa. Halalahanin po natin mga kapatid, sabi nga po ay kilanlin po natin na wala po tayong kaya gaya nga po ng panalangin ito ni Haring Jehoshaphat, or God will not judge them, for we have no power to face that vast army that he is attacking us. We do not know what to do, but your eyes are on you. Sabi nga po, ang mga mata mo ay nasa amin, di po baga? Kaya nga po tayo mga kapatid, ay dapat andun na po na i-acknowledge po natin lagi at manampalataya tayo na tayo walang magagawa kung hiwalay tayo sa ating Panginoon. At lagi po tayo na kung saan sa Kanya po tayo umasa. Ngayon din po yung sinabi sa Hebrew 12, kung sino yung dapat nating tingnan lagi sa mga sitwasyon. Ma'am Annalyn, 12, 1 and 2 ng Hebreo po. Hebrew 12, 1 and 2 po. Yes. Amen. Kaya nga dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, tanggalin natin ang anumang balakid at ang kasalanang kumakapit sa atin. Buong tiyaga tayong tumakbo sa takbuhing nasa ating harapan. 2. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus, sa Kanya nakasalalay ang ating pananampalataya. Mula simula hanggang katapusan. Dahil sa kagalakang naghihintay sa Kanya, hindi niya inalintana ang kahihiyan ng pagkamatay sa krus, at siya ngayon nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos. Amen po. Sino wala tayong titingnan kundi ang ating Panginoong Jesus na siya pinagmumula ng ating pananampalataya. Acknowledge na wala tayong magagawa, your helplessness, believe that He can deliver us for our unfavorable situation. Ano po? Ayan, dito po sa number 6, sabi nga po dito, come before Him in unity, for the Spirit of God come down and receive fresh instruction from Him. Diba? Ayun po, ayan po, maganda po yan. Ma'am Annalyn, 13 and 14. Anong ginawa nila Haring Jehoshaphat? Sa kanila kung saan nung panahon yun na sila yung naglumuhog sa ating Panginoon? Ano po ang sabi sa verse 13 and 14? Nasa, Makulit. Verse 13 and 14. 13, samantala lahat ng kalalakihan ng Juda kasama ang kanilang mga asawa at anak ay dumulog kay Yahweh. Ang espiritu ni Yahweh ay lumukob kay Jahaziel na anak ni Zacarias. Apo Amen. siya ni Benayas na anak ni Jael, na apo naman ni Matanias, isa sa mga Levitang anak ni Asaph. Amen po. Diba? Lahat sila nagkaisa. Isang puso damdamin, diba? Sabi nga po, lahat ng lalaki, kasama ang kanilang asawa at anak, na kung saan ay sila nagkakaisa. Yun nga po ang ating panalanginan ngayon, di po baga? Sa araw na tuwin ng araw ng Miyerkules, Wednesday, o Tuesday sa ibang bansa pa, ay andun yung isang puso, nagkakaisa tayo, lumuluhog, malapit sa ating Panginoon. Ano po? Purihin po ang Diyos para sa pagkakaisang yun. Ang Diyos po ay tumutugon na habag kasi isang puso damdamin tayo lumalapit sa ating Panginoon. Di ba? Kung yung isa'y binibigyan ng ating Panginoon, kung tayo talagang andun nga po yung ating pag-amen, yung ating pagsunod, na andun nga po na pagtitiwala at pananalig sa ating Panginoon, ay andun nga po na walang hindi mapangyayari ang Diyos. Dahil ang Diyos, sabi nga po yung pangako nun si Abraham, di ba? Sabi nga niya, nung nakikipag-usap siya sa ating Panginoon, noong sa tutupukin ang Sodoma at Gomora, hanggang sa sinabi, Ama, kung meron po 10, tutupukin niyo po ba ang Sodoma at Gomora? Diba sabi ng ating Panginoon? Hindi, pero tayo madami. Madami po tayo na kung saan nagkakaisang puso't damdamin at yun ang pinupunta, tinitingnan ng ating Panginoon. Ano po? Kung makita po natin sa aklat ng mga awit, 133, di ba? Yung awit na kung saan ay ating inaawit, yun po ay sa aklat ng 133 ng aklat ng Psalm. Sabi nga po dito, napakaligaya at kahanga-hanga kung ating pagmasiri na nagkakaisa at laging sama-sama na magkakapatid. So, ayun po yun. Na kung sabi nga po dito sa Psalm na ito, ay kung tayo nagsasama-sama, lumuluhog, lumalapit, nagpapakumbaba, gaya ng ginagawa po natin ngayon. Sa sitwasyong ito na kailangan po natin na kung saan ang kapresensya ng ating Panginoon ay lagi nating dapat maranasan. Ayan po, sumunod po, ay acknowledge that the battle is not yours but God.
Kilanli natin na ang pakikipagdigma ay hindi sa atin, but to our God. Ano po? At yun po ay sinabit, nakita po natin, natunghayan po natin yun sa verse 15 and 17, Ma'am Annalyn. 15, sinabi niya, "Makinig kayo, Haring Jehoshaphat, at kayong mga taga-Juda at Jerusalem. Ganito ang sinasabi sa inyo ni Yahweh. Huwag kayong matakot ni masiraan ng loob dahil sa maraming kaaway. Ang Diyos ang makikipaglaban at hindi kayo. Amen. Harapin ninyo sila bukas sapagkat aahon sila sa Ziz, makakasagupan ninyo sila sa may dulo ng libis sa silangan ng ilang ng Jeruel." 17, hindi na kayo kailangang lumaban. Manatili na lamang kayo sa inyong kinatatuyuan at maghintay. Makikita ninyo ang pagtatagumpay ni Yahweh para sa inyo, kaya hindi kayo dapat matakot ni masiraan ng loob. Harapin ninyo sila bukas sapagkat si Yahweh ang kasama ninyo. Amen po. Amen. Praise God, di ba? Acknowledge. Kilanlin po natin ng ating Panginoon na kung saan siya po yung may magagawa. Ano? Sabi nga po, the battles belong to the Lord. Yun po yung sinabi sa verse 15. At saka yung nga po, face the challenge head on with God. Sa verse 16, ano po? Kaya nga po yung sabi, the battles belongs to the Lord. Ano? Sabi nga po doon sa verse 15, na kung sa binasa ni Ma'am Annalyn, face the challenge. Harapin po natin yung hamon na kung saan ang Diyos ang nangunguna. Harapin natin ang mga challenge na kung saan sa buhay natin, tayo po hindi nag-iisa, mga kapatid. Tayo po ay kasama natin ng ating Panginoon. Sabi nga, don't be afraid. Ano po? Sabi nga po sabi yung hindi tayo nagsosolo, hindi tayo nag-isa, but with God, not with kung saan ang Diyos po ang kumikilos. Sige, nakita po natin, sila po ay sinabihan lang ng ating Panginoon na kung saan ay hinarap po nila lahat. At andun nga po na kung saan sinabi din nga po, take up your hour position, na kung saan stand firm, maging matatag po tayo sa hamon na ito, do not be afraid and do not be discouraged. The Lord is with us. Diba? Yan yung sabi sa verse 17 na kung sa binasa ni Ma'am Annalyn. Kaya po napakahalaga na tayo po sa ating panahon ng mga sitwasyon na tayo po ay kung saan ay dumadating sa mga bahabatil ng buhay o pakikipagdigma, andyan lagi ang Panginoon ang salita niya na lagi may pangako sa Kanya, sa atin, sa bawat isa sa atin. Ano? And then dito po sa verse 8, ano pong ginawa nga po ng mga tauhan niya na kung saan sabi nga po, praise and worship God in Spirit. Sabi nga po dito, praise in God and worship God in spite of your unfavorable situation. Purihin natin ang ating Panginoon sa panahon at kung saan sa mga sitwasyong hindi natin inaasahan. Ayan po, na kung saan ay Ma'am Annalyn, 18 and 19? Amen po. 18, si Jehoshaphat at ang buong Juda at ang mga mamamayan ng Jerusalem ay nagpatira pa at sumamba kay Yahweh. 19, tumayo naman ang mga Levita sa angkan ni Kohat at Korah, at sa napakalakas na tinig ay nagpuri sila kay Yahweh, ang Diyos ng Israel. Amen. Praise God. So anong ginawa nila? Pinuri ang ating Panginoon. Kaya po ba nating purihin ang Panginoon sa sitwasyon na tayo po ay down na down? So ito po yung tinuturo, yun po ang ginawa. Halimbawa, kung tayo siguro ay wala pa salita ng Diyos, hindi natin kaya, pero tayo po nag-aaral ng salita ng Diyos, yung mga pangako niya, ay dapat po natin masunod ito. Ito po yung ating sundin kasi yun ang gusto ng ating Panginoon. Sundin ang kanyang mga utos, di po baga. Kaya nga po sila ay nagpatira pa, yumuko ang buong Jutaan po. Kaya nga po ito kung alam natin yung kantang banta, dito po yung kinuha ng umawit yung sa ikalawang Chronicle chapter 20. Ano po? Yung sabi nga po, yung unang panahon sa aklat ng Kronika, ating maririnig na si Jehoshaphat. Ito po yun. Sabi nga po dun sa kanyang, kung alam po natin yung awit na iyon ng mga banta. Sabi nga po dun sa chorus ay gising na bayan, tayo magkaisa. Yung mga ganon, hindi ko lang po ma-memorize na ngayon. So, ayan, purihin po natin sa panahon ng sitwasyon, unfavorable situation, praise and worship God. Ano po, praising and worshiping God during the untoward situation brings relief and comfort in our heart. Nagbibigay ng kapayapaan sa puso po natin. Ano po, may sinabi din po si Pablo sa aklat po ng Pilipos, Ma'am Annalyn,
Filipos chapter 4, 6, and 7, yun din po pinaalala ni Pablo sa bawat isa sa atin. During unfavorable situation, ano po ang sabi ni Pablo sa Filipos chapter 4, verse 6 and 7? Verse 6, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Yes. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. At ang Amen. kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Amen po. Sa unang tipan na po yan, si Pablo mismo ang nagsabi na kung saan purihin natin ang ating, huwag tayong mabalisa. Ano po, at sa ating Panginoon, ilang beses din po sinabi yun, don't worry, huwag kayong mabalisa sa anumang bagay. Sa lahat ng bagay, kung ang ibo'y pinatuka, nabubuhay sa kaparangan, ang bulaklak ay namumulaklak sa kaparangan, how much more tayo na mahal tayo ng ating Panginoon. Kaya ayun po, huwag tayong magsawa na purihin ang ating Panginoon. Ano po, sa panahon na tayo po ay mga sitwasyong hindi natin inaasahan. At ito po ay kumbaga naandun ang Diyos ay kumikilos sa panahong ito. Ano? At ito nga po sa number 9, sabi nga po dito, be accurate in following God's instruction. Ayan. Maging yung pong ating pagsunod sa utos ng ating Panginoon ay dapat po nating masunod. Ano? Be accurate in following God's instruction sa buhay po natin. Sa verse 20, Ma'am Annalyn. Kinabukasan, maaga silang lumabas patungo sa ilang ng Tekoa. Ngunit bago sila umalis, sinabi sa kanila ni Jehoshaphat, makinig kayo, mga taga-Juda at Jerusalem. Magtiwala kayo sa Diyos ninyong si Yahweh at magiging matatag kayo. Maniwala kayo na sa kanyang mga propeta at magtatagumpay kayo. Amen po. Purihin po ang ating Panginoon. First and foremost, mga kapatid, sabi nga po, let us acknowledge God's sovereignty that He is in control for everything. Ano? Dapat makita po natin na ang Diyos po natin ay laging may control siya sa lahat ng panahon. Andun nga po na kilalin din po natin na meron po siyang ginagamit ng mga tao para, kagaya nga po dito sa panahong ito ng Ikalawang Kronika, di ba? Andun po yung pamumuno ni Haring Jehoshaphat. Ano po, sa panahon din po natin, tayo po ay meron ding tagapanguna. Meron tayong mga kung saan, kagaya po sa ating element, at pong ating kagawain ito. Si Ma'am Beverly, siya yung admin, pero may mga pastor na nagtuturo. Kasi yun din po ay itinuri ng ating Panginoon. Kumbaga sabi nga din po sa aklat na sa 77, sa aklat ng mga awit, chapter 77:20, you lead your people along the road like a flock of sheep, with Moses and Aaron as their shepherd. Si Aaron at si Moses noong unang panahon, yun ang ginamit ng ating Panginoon para sumunod sa kanyang mga instruction. May ginagamit ang tao, ang Diyos. May ginagamit ang Diyos dahil siya Espiritu, may ginagamit po siyang tao. Sinabi din po yan sa Jeremiah 3:15, then I will give you a shepherd after my own heart who will lead you with knowledge and understanding. Kaya nga po, halimbawa mo po sa ating mga platform, may mga pastor, may mga leader, dahil yun po ang tunay na layunin ng ating Panginoon. Sa amin po, ako po personally, meron po ako nagme-mentor din po sa akin. Meron po kami every Wednesday at kung meron pang Monday, puto tuwing pang Monday. Kaya yung pong buong isang linggo, wala po yung zero. O para nga po, kung hindi po nasa zero, lagi na lang po ang doon na kung saan. Para bakit? Lagi po tayong i-upgrading. Na-upgrade po lagi kung ano yung pinakang latest na gaganap po, ano po yung gusto pamansahin ng ating Panginoon. Kaya nga po yun nga sinabi ng ating Panginoon na kung saan ay noong unang panahon si Moises at Aaron sila po yung nag-overseer sa mga Israelita. At yun din po binanggit. Sabi nga po dito, ang unang layunin, kaya nga po meron nagpapastol sa atin, is to provide and lead God's people to the knowledge and understanding to the word and ways of God. Para merong magpapaliwanag, merong magpapalawak pa ng kaalaman tungkol sa sinasabi ng ating Panginoon. Ano po? Kaya yun po dapat maunawaan po natin
na be accurate in following God's instruction dahil ang Diyos po natin ay Espiritu, gumagamit siya ng mga tao para yung kanyang gustong sabihin ay kanya pong maibahagi. Kita po natin si Moises, di po ba? Si Moises po, 40 days and 40 nights, 40 nights noon siya ay kausapin ng ating Panginoon. Kaya nga po yung glory ng Panginoon ay talagang nag-reflect sa kanyang mukha, pagbaba niya. Kaya ang mga Israelita, sabi niya, ay takpan mo yung mukha mo at hindi namin makayang tingnan. Dahil bakit? Andun yung glory ng Panginoon dahil sa tagal niya pakikipagniig ay nakita sa mismo sa mukha ni Moises. Kaya po siya gumagamit ng mga tao. Ano po? Their main task, ang unang mga trabaho, kaya nga po gumagamit ng tao, kagaya nga po sa Psalm 77, verse 20, you lead your people along the road like a flock of sheep with Moses and Aaron as their shepherds. At sinabi din sa Jeremiah 3:15, then I will give you a shepherd after my own heart who will lead you with knowledge and understanding. Okay, meron po tayo mga kapatid na kung tayo po, habang tayo nag-aaral ng salita ng Diyos, binibigyan tayo ng wisdom ni Lord, binibigyan tayo ng discernment. At yun ay makikita po natin na kung saan, kumbaga mayroon tayo, kung tayo makikita na kung saan ay parang iba yung kanyang itinuturo. Wag natin iyaano dahil si Lord pa rin ang pumili doon, hindi nagkakamali si Lord na pumili. At siya po, ang sabi nga po, ang Diyos po, accountable na po yung kay Lord. Si Lord na po. Tayo pong tagarang na sumusunod, ay panalangin na lang natin kung may nakikita tayong hindi magandang mga itinuturo o hindi magandang sa kanya mga sarili. Kung nakikita natin na may pastor o tagapanguna, evangelist, ay bakit siya turo ng turo? Ay ganun pala naman ang buhay niya. Dahil alalahanin po natin, hindi nagkamali ang Diyos na pagpili. Kaya lang po, ang Diyos pa rin ang kung saan magbibigay ng judgment para sa taong pinili niya. Ano po? Ayun po. Kaya sabi nga po dito, ang atin pong makita ay yung paano tayo tinuturuan. Ano po? Ayan po. And then, ito po na po yung last sa ating pag-aaral, 8:40. Sabi po dito, sa verse number 10, if it's God's fight, sabi nga po dito, kung ito ay laban ng Panginoon, it will be done in God's way. Ano po? Ito po ang Diyos na kung saan, sabi nga po ay, if it is God's fight, it shall be done by God's way. Ano po? Ma'am, 21 to 20.